15 na pulis sangkot sa kaso. At hindi lang pala sa Taal, tinapon ang missing sabongeros. Ang iba sinunog pa. Sa press conference ni PNP Chief General Nicolas Torre, mas lumawak pa ang saklaw ng investigasyon. Hindi lang 15 police officers ang nasa restrictive custody, may mga iba pang personalities na tinitingnan pa ng PNP. Sino-sino ang mga kapulisang nasa kustodiya na? At saan ang ibang lugar na pinagtapunan ng mga nawawalang sabongero? Yan ang ating aalamin. Ayon kay Torre, initially parang nabanggit at 20 policemen ang involved. So yung the rest policemen, may information tayo sa whereabouts nila at sila yung at large. Ibig sabihin may 5 iba pang pulis na hinahanap pa at may mga posibleng dadagdag pa sa listahan. Ang pinakamataas na rango sa mga nasa custody, Lieutenant Colonel, kaya hindi biro ang level ng involvement dito. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang sa Taal Lake nakafocus ang search operations. May mga ibang disposal areas na tinitingnan ng PNP. Sabi ni Torre, may sinasabi, sinunog, may mga sinasabi, binaon. So malalaman at malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Tungkol sa mga petty cash vouchers na ipinakita ni alias Totoy, kinumpirma ng PNP chief na parte ito ng affidavit na nai-submit sa DOJ. Pero hindi perfect ang matching sa 15 names dahil ang 15 names ay iba-ibang sources noon, di lang ang petty cash vouchers. Sinabi rin ni Torre ang naging reaction ng unang narinig niya ang testimonya ni alias Totoy. Oh well, I was very shocked. At saka doon nga alam na namin noon pa and that's why it firmed our resolve na talagang isolve ito dahil karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Ang mga pulis na involved ay galing sa iba't ibang unit. May mga galing sa support units, sa region, sa APC. Hindi lahat active, may mga retired din na kasama sa investigation. Pero ang pinakamalaking assurance ni Torre sa publiko, you can rest assured that the PNP will do its best, will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito. Wala tayong magiging layunin dito kundi ibigyan lang ng hustisya. Dagdag pa niya, we will leave no stones unturned. Hindi sila titigil sa 15. Pag lumawak pa ang investigation, mas marami pang pwedeng masangkot. May mga surveillance operations na din na ginagawa para sa mga at-large na suspects. Sabi ni Torre, para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si Torre tungkol sa mga detalye ng kung paano nila nakuha si alias Totoy bilang witness. Pwede bang yung connection namin putulin ko na doon para hindi na rin ma-preempt kung paano namin siya nakuha at paano nag-cooperate sa amin yung witness nito. Ang lahat ng mga information na ito ay nai-submit na sa DOJ para sa preliminary investigation. At si alias Totoy nag-apply na sa Witness Protection Program. Alias Totoy nasa protective custody ng PNP. Ngayon, sa gitna ng mga revelations na ito, kinumpirma ng PNP na nasa protective custody na ng Philippine National Police ang taong nagbago sa buong kwento ng missing sabonggero case si Julie Dondon Patidongan, kilala bilang alias Totoy. July 7, kinumpirma ni PNP Chief General Nicolas Torre na nasa kanilang pangangalaga na si Patidongan. Pero hindi pa doon nagtatapos, nag-apply na rin siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Ang hindi ninyo alam, matagal na palang nagbibigay ng statement si Patidongan sa CIDG bago pa siya lumabas sa public interviews. Ayon kay Torre, yes, CIDG pa ako na sinimulan nito. Okay? CIDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. Nakakagulat din ang reaction ng PNP chief. Nabigla ako talaga at doon na namin nalaman. Kaya lalo naming pinatatag ang aming revolve na talagang solusyonan ito dahil ang nangyari ay talagang nakakasuklam at hindi dapat tanggapin. Pero mas nakakagulat pa rito, may 15 police officers na nasa restrictive custody dahil sa alegasyon nasangkot sila sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang pinakamataas na rango sa mga ito ay Lieutenant Colonel. Naaalala ninyo ba ang mga shocking revelations ni alias Totoy? Inakusahan niya si gaming tycoon Atong Ang, actress Gretchen Barreto at 3 pang tao na mastermind umano sa pagkawala ng mga sabonghero.
Dahil sa mga pagsisiwalat na ito, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pwede na silang maging suspect sa kaso. Pero hindi tumatanggap si Atong Ang. Sa halip, inakusahan niya si Patidongan na nag-extort ng 300 million pesos sa kanya kapalit ng hindi pagiging implikado sa kaso. Bilang sagot, nag-file ng multiple criminal complaints si Ang laban kay Patidongan at sa dating employee niyang si Alan Batiles. Para sa transparency at impartiality, nakipagtulungan ang PNP sa NAPOLCOM para sa in-depth investigation ng kasong ito. Ang tanong ngayon, magiging ligtas ba si alias Totoy? At ano pa kayang mga sekreto ang lalabas sa investigasyong ito? Technical diving operation sa Taal Lake magsisimula na. Sa patuloy na investigasyon ng kasong ito, may bagong hakbang na magaganap na maaring magbigay ng konkretong sagot sa mga katanungang ito. Kinumpirma na ng Department of Justice na mag-uumpisa na ang technical diving operation sa Taal Lake. Ang layunin? Hanapin ang mga posibleng labi ng mga nawawalang sabonghero na sinasabing inilibing doon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, anumang araw na ngayong linggo ay magsisimula na ang diving operation. Hindi biro ang operasyong ito, pangungunahan ito ng mga government agencies kasama ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nag-volunteer na para sa misyon. Naaalala ninyo ba ang revelation ni alias Totoy? Si Julie Dondon Patidongan ay nagsabi na sa Taal Lake daw inilibing ang mga pinatay na sabonghero. Kaya ngayon gusto ng DOJ na patunayan kung totoo nga ang sinasabi niya. Pero hindi lang sa Taal Lake nakafocus ang investigation. Sinabi ni Secretary Remulla na hindi maisasantabi ang posibilidad na may ibang lokasyon din kung saan inilibing ang mga nawawalang sabongero. Ngunit pinagtibay niya na malakas at matibay ang kanilang pinanghahawakan na impormasyon tungkol sa Taal Lake operation. Interesante rin na hindi pa kasama dito ang possible assistance mula sa Japan government para sa karagdagang diving equipment. Noong nakaraang linggo lang daw nila pinadala ang sulat para sa tulong, kaya't hinihintay pa nila ang sagot. Ang technical diving operation na ito ay hindi simpleng pagsisid. Kailangan ng specialized equipment at expertise dahil delikado ang kondisyon sa ilalim ng Taal Lake. Pero determinado ang mga autoridad na makakuha ng concrete evidence. Pero may kakaibang timing na nangyayari ngayon. Kamakailan lang noong July 6, 2025, nag-issue ng warning ang PHIVOLCS tungkol sa increased seismic activity sa Taal Volcano. Sinabi nila na may pronounced increase in real-time seismic energy measurement at posibleng phreatic or minor phreatomagmatic eruption. Napaka-coincidental naman, ano? Kakalabas lang ng announcement ng diving operation, biglang may seismic activity warning, may mga nagsasabing suspicious ang timing. Pwede kayang ginagamit ang natural na geological activity ng Taal para ma-discourage ang diving operation? Baka naman totoo ngang may scientific basis ang warning ng PHIVOLCS. Ang tanong, strategic timing ba ito para ma-delay ang investigation o talagang coincidence lang na naging active ang Taal ngayong panahon? Kung totoo man ang mga sinasabi ni alias Totoy, malaking breakthrough ito sa kaso. Ang kasong ito ay nagpapakita ng lawak ng korupsyon sa ating sistema. Mula sa mga opisyal hanggang sa mga institusyon, lahat ay tila sangkot sa kasamaan na ito. Tagalog, makakakita ba ng mga labi sa operasyong ito? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.